Nilabas na ng Suzuki brand motorcycle ang kanilang pinakabagong scooter sa Pilipinas na Suzuki Bergman 150. Isa raw ito sa magiging malakas na kakumpetensya ng Honda PCX at Yamaha NMAX sa Pilipinas ngayon. Alamin natin ang kabuang detalye kasama ng presyo nito. Kung naghahanap ka ng premium scooter na swak sa city ride at long ride, ito na ang bagong Suzuki Bergman 15. Nasa unang tingin pa lang ay kitang-kita na ang premium maxi scooter design nito na may mas malapad na body, mas aggressive na harapan at mas eleganteng overall styling kumpara sa mga nakaraang Bergman models. Talagang ginawa ito para sa rides na gusto ng comfort at classy na itsura. Sa makina naman, ang Suzuki Bergman 15 ay may 149 cubic centimeter displacement na, naka 4-stroke single cylinder, single overhead cam at 2-valve pa rin, at gumagamit na ngayon ng liquid-cooled na cooling system. Naka fuel-injected engine na rin ito at may CVT automatic transmission na nagpo-produce ng 14.2 horsepower at 8,500 RPM at 14.2 Nm ng torque naman sa kada 6,500 RPM. Kaya sapat ang hatak nito para sa city riding at maging sa highway cruising. Well, gaano naman kalakas o kabilis itong bagong Suzuki Bergman 15? Pagdating sa performance, ang inaasahan top speed nito ay nasa humigit kumulang 110 hanggang sa 115 km per hour. Depende sa timbang ng rider, kondisyon ng kalsada at sa driving style na rin. Komportable rin ito mag-cruise sa bilis na 80 hanggang sa 100 km per hour. At isa rin sa pinakamagandang katangian nitong bagong Suzuki Bergman 15 ay ang katipiran nito sa gasolina ngayon. Ayon sa Suzuki, mayroon itong WMTC fuel consumption na 43.6 km per liter. Kaya magandang pagpilian para sa pang-araw-araw na biyahe at long rides. At isa na rin marahil sa lamang nito sa ilang mga brand competitor dahil sa napakatipid na fuel consumption sa kategorya ng 150cc scooter sa Pilipinas. Pagdating naman sa features, talagang loaded na ang Bergman 15 ngayon. Mayroon nitong full color TFT instrument panel na may day and night mode. Ibig sabihin, mas makikita mo na ang mga sign at mga notifikasyon kahit sa matinding sikat ng araw at sa madidilim na kondisyon. Meron din itong intelligent key o keyless system na rin. Dagdag protection sa motor at iwas karnap dahil sa mas mahirap paganahin kaysa sa mga naka-manual key. Sinamahan rin ito ng tire pressure monitoring system o TPMS. May dual channel Bosch ABS system na rin ito para sa karagdagang safety performance lalo na sa mga pagpipreno. Sa harap at likod na bahagi ng gulong ay parehong naka-disc brakes na malaking tulong para sa mga matinding stopping force o sa mga biglaang pagpipreno. May kasama na rin itong traction control system for better handling at maneuverability lalo na sa mga biglaang terrain. Nilagyan rin itong Suzuki Bergman 15 ng triple LED headlights at LED taillights. Kaya naman napaka-visible na rin nito sa gabi. At may USB Type-C for charging na nakalocate sa ilalim ng upuan at isa pang glow box compartment para sa maliliit na gamit. Itong bagong Bergman 15 ay may malaking underseat compartment na kasya ang karamihan ng full face helmet at mas komportable na raw ang riding feel dahil sa pagkakaroon nito ng twin rear suspension na may sub-tank para sa mas komportableng ride. May factory installed rear carrier din ito para ready na for top box. Kaya naman sobrang laking tulong nito dahil hindi mo na kailangan pang magpa-install ng mga bracket para sa top box. Pagdating naman sa sukat, mayroon itong 760mm na seating height, may 135mm na ground clearance size at 150kg na bigat. May 14-inch alloy wheels ito sa harap at likod na nagbibigay ng mas magandang stability habang bumabiyahe. Well, pagdating sa presyo, hindi na rin naman siguro talo dahil sa dami ng mga makabagong features nito na talagang modern upgrades na. Itong Suzuki Bergman 15 ay may suggested retail price dito sa Pilipinas na 165,000 pesos. Pero dito mo malalaman ngayon kung totoong sulit to dahil ikukumpara natin sa Yamaha NMAX at Honda PCX ang modelong ito. Ito ang dahilan kung bakit maaaring piliin ng maraming riders itong bagong Bergman 15. Una sa lahat, mas premium ang safety features nito ngayon. Ang Bergman 15 kasi gumagamit na ng dual channel Bosch ABS system bilang standard features nito. Habang ang Honda PCX 160 ay single channel ABS lamang sa ABS variant at ang Yamaha NMAX naman ay may dual channel ABS sa mas mataas na variant. Dagdag pa rito ang pagkakaroon nito ng traction control system para mas ligtas sa madudulas na kalsada. Pangalawa, may tire pressure monitoring system na rin o TPMS itong Bergman 15. Isa sa mga features na bihira sa 150cc scooter segment. Real-time mong makikita ang tire pressure sa dashboard panel, kaya mas madaling maiwasan ng flat tires at unsafe riding condition. Wala itong standard feature sa NMAX at PCX kaya mas lamang pa rin itong Bergman 15. Pangatlo, mas modern ang instrument panel nito ngayon. Naka full color TFT display ang Bergman 15 na may day and night mode pang kasama.
Samantalang NMAX at PCX ay gumagamit pa rin ng LCD display. Pang-apat, dalawa na ang USB Type-C charging ports nitong Suzuki Bergman 15 na kung saan may isang charging port sa glove box at isa pa sa ilalim ng upuan. Kung ikukumpara natin sa NMAX at PCX, karaniwang isa lamang ang charging socket nito. Pangalima, mas maluwang ang storage ngayon ng Bergman 15. Isa sa pinakatanyag na katangian ng Bergman ay ang malaki nitong underseat compartment na madaling pagkasyahin ng full face helmet at iba pang mga gamit. Napakalaking tulong nito para sa pang-araw-araw at mga long rides activity. Hindi ka mamumroblema sa mga storage space kung kinakailangan mo magdala ng maraming gamit. Pang-anim, mas komportable pa sa long rides itong bagong Bergman 15. Mas malapad ang upuan nito, mas relax ang riding position at mas malaki ang floorboard. At dagdag pa dito, ang rear suspension naman ay may sub-tank na nagbibigay ng mas komportableng biyahe lalo na sa mga lubak na kalsada. Pang-pito, may factory installed rear carrier na rin ito. Isang built-in features na hindi mo na kailangan pang bumili ng hiwalay na bracket para sa top box sa aftermarket dahil handa na ito. Top box na lang talaga ang kulang. May mga lamang din naman ang Yamaha NMAX at PCX. Ang Yamaha NMAX 155 ay may pinakamalakas na makina sa tatlo na may 155cc Blue Core engine na may variable valve actuation o VVA. Kaya mas mabilis ang acceleration at mas mataas ang top speed. Samantalang Honda PCX 160 naman ay may pinakamalaking displacement sa tatlo na may 157 cubic centimeter displacement. Kaya mas malakas din ang torque nito at kilala sa tipid na konsumo ng gasolina. Usapang patibay naman at kung saan ito gawa. Ang Suzuki Bergman 15 ay isang Japanese brand model. Kilala ang Suzuki brand sa paggawa ng mga motorsiklong sasakyan at marine engines. Ang pangalang Bergman ay unang ipinakilala noong 1998 sa pamamagitan ng Bergman 400 at mula noon ay naging simbolo ito ng komportable at premium na maxi scooter sa buong mundo. Ang Yamaha NMAX ay mula rin sa Japanese brand. Ang Yamaha Motor Company ay isa ring Japanese manufacturer na itinatag noong 1955. Ang Yamaha NMAX ay unang inilunsad noong 2015 at mabilis na naging isa sa pinakasikat na scooter sa Southeast Asia dahil sa sporty performance at BVA engine technology nito. At panghuli, ang Honda PCX ay mula naman sa Honda Motor Company na nagmula rin sa Japanese brand. Itinatag ito noong 1948 sa Tokyo, Japan. Ang Honda PCX ay unang inilaunch noong 2009 bilang premium automatic scooter at naging isa sa pinakamabentang scooter sa maraming bansa dahil sa comfort, reliability at fuel efficiency nito. Kaya kung priority mo ay modern technology, premium safety features, malaking storage at komportabling long rides, lamang na lamang sa tatlo itong Suzuki Bergman 15. Pero kung hanap mo naman ay mas malakas na performance at mas sporty na acceleration, lamang naman dito ang Yamaha NMAX. Samantalang Honda PCX ay nananatiling isa sa pinaka-balance na scooter pagdating sa comfort, fuel efficiency at reliability, kaya ang tamang pagpili ay depende pa rin sa iyong riding style at budget. In short, kung gusto mo ng komportabling ride, piliin mo ang Suzuki Bergman 15. Kung gusto mo naman ng mas mabilis na ride, piliin mo ang Yamaha NMAX, at kung gusto mo naman ng matipid na ride, ang Honda PCX ang sagot para sa iyo.